Madilim pa dito. Meron tayong sunduin at or makita natin. Papunta tayo sa Mebane, North Carolina. May kaibigan tayo na sunduin natin ngayon. Madilim pa siya pero 6 o'clock, 6:11 na siya. 6:11 na siya. So ito yung daan natin patungo doon. Naghihintay din siya sa atin. So tingnan natin kung anong mga istorya natin makuha natin ngayon dito. Ito yung daan patungo doon sa kanila, sa hotel. So puntahan natin siya, bisitahan natin siya sa hotel nila ngayon. It's still 6 o'clock pa, madilim pa pero kaya na siya. May bin tayo, doon tayo papunta. May kaibigan tayo na close sa high school, kababata nating puntahan. Malapit na tayo sa Mebane. Time check is 6:45 pero madilim pa siya. So 6 miles na lang, exit na tayo. Ito yung highway ngayon dito. Malapit na tayo sa Mebane. Mebane na yan. At saka makita na natin yung kaibigan natin na mula pa sa high school at saka college hanggang ngayon nasa Canada siya. So malapit na tayo. Ito na yung Spring Forest Drive. So hanapin natin yung Holiday Inn. So dito yata yun. Ito yung mga hotel, Hampton Fairfield Hotel. So punta pa tayo doon. Hanapin natin yun. Ito yung Hampton Hotel, Holiday Inn yung hanapin natin. In 0.1 miles, arrived at address 149 on left. Marriott na ito. Holiday tayo. Ito na yata. Arriving at address 149 on left. So, hanap tayo ng parking. Ito na yung Holiday Express Inn Hotel. So, yan. Yan, park tayo dito. Alright, dito na tayo. Okay, tawagan natin. Saan ba yung number na binigay ating kaibigan? Hanapin ko. Hindi kasi yung number ng US. Hanapin ko para tingnan kung ma-contact natin dito. Hindi naman ito surprise visit. Pero mas maganda kung ma-contact natin bago natin makita siya sa personal. Hanapin ko nga yung number niya. Tingnan ko sa phone book ko. At saka i-dial ko na ito. Okay, tawagan natin at yung kaibigan natin. Okay. We're sorry, the number you have dialed has calling restrictions that have prevented the completion of your call. Announcement 19. We're sorry, the number you have dialed has calling restrictions that have prevented the completion of your call. Announcement 19. Restrictions that have prevented the completion of your call. Announcement 19. We're sorry, the number you have dialed has calling restrictions that have prevented the completion of your call. Announcement 19. Ayaw pa, hindi pa matawagan. 780. Tawagan natin ulit.
you have dialed has calling restrictions that have prevented the completion of your call. Announcement 19. We're sorry, the number you have dialed has calling restrictions that have prevented the completion of your call. Announcement 19. So dito na tayo sa Holiday Inn Hotel. May kaibigan tayo na simula pa elementary at saka kapitbahay namin sa baryo sa Moncayo. So hanapin natin siya dito. Okay, sana makita natin. Ito na yung hotel na dito. Sana makita natin. Ito yung hotel niya. Pasokin natin. So, ito yung kababata namin. Romel, engineer. Ito yung US flag. Nandito na. So nandito na siya. Shopping sila sa outlet. Okay, Engineer Romel Doco, nagkita na gyud mi diri sa US. Dito kami nagkita. Mel, kumusta? Romel Doco lang, wala na yung engineer. Okay. Good morning. Dito tayo ngayon sa aking kaibigan. Ito si Romel, engineer ito. Galing pa sa Moncayo. Nagkilala kami kasi kapitbahay kami, tsaka kababata. Same time, nag-graduate kami ng elementary, tsaka alam mo na, galing tubo kaming baryo, tsaka buhay kami ng mahihirap lang, pero at least try sa aming pinaka-the best na mag-aral, at saka hanggang nag-college si Romel at naging licensed engineer, tsaka galing to sa Napocor, National Power Corporation, at saka nag-abroad sa Canada. Mga ilang taon din kami, mga almost 30 years hindi kami nagkita. So ngayon is nagkita kami ngayon. I-focus ko lang siya sa mukha kasi alam niyo na hindi pa ako mag-face reveal muna hanggang magiging 30,000. Casual lang yung namin, mga kwentuhan namin dito. So kayo na ang bahala kung may mga comments kayo, right below. Say hi to our audience. Hello sa mga subscriber ni Wondering. Hindi ko alam na famous pala siya dito sa YouTube. Ano lang kami noon, kumbaga kababata, sa sinabi ni Boyet ang pangalan namin. Mimi. Yeah, As our town name, or ano pala ang tawag nun, Angga sa Bisaya. Palayo ko sa Tagalog. Kung yung nasa isang ano lang kami, maliit na lugar, which is sa English pa is Grow. Kung sa Bisaya na siya, Tubo. Yes, sure. Mga Batman kami, Batang Mandaya. Actually, yes. Maliit pa kami, sabay kami sa school, sa mga laro, yung larong pangbata, at saka yung meron kami mga alaga noon, yung mga goat, yung mga kambing na sabay kami sa umaga, ilagay namin doon sa ano tawag namin. Damuhan. Yeah. Tapos pagka tanghali, kukunin namin. Bali, tanggalin lang namin yung lubid, uuwi na yung kusa, yung mga kambing namin doon sa bahay namin. So, yun ang karanasan namin ni Boyet. Tapos ito siya, sa klase naman, ito yung pinakamagaling. Ako, nangungopia na sa kanya. Hindi, talaga mga humble ito. He came from a very humble family, very nice. Yung pamilya nila, halimbawa talaga sa aming lugar. Tsaka yung pamilya namin, saka pamilya na very close because his mother was teacher and became a principal or supervisor? Naging principal na naging supervisor. Yung mother ko, classroom teacher. So, very close kami kasi yung mga kapatid niya, kasing edad din namin. Yung eldest sister niya, eldest or middle brother ko, tsaka kami kapabata, kasing edad. Tsaka yung kapatid niya na younger, kasing edad din ng kapatid ko. Pero minsan yung
pag mag-college na. Sa high school, from elementary to high school, close talaga kami. Ito, magaling ito sa skills kasi trade school man ito nag-graduate. Ako sa academics. Academic kasi. Yeah, academics. Pero mas magaling kung sa ABCD, magaling siguro sa academics, pero sa skills ito magaling talaga ito. Anong gagawin mo ito, walang kuan ito. Jack of all trade ito, kahit Master ano pa ito. man. At saka privilege ako kasi last 2 days nagtawag siya, nandito siya sa North Carolina. Ito, galing siya sa engineer ito ng Canada. Ako naman dito naman ako nakabase sa North Carolina. So nandito siya para sa training. Anong training nyo dito? Ano yun, it's 1 week training, dalawang bali sa mga switchgear yun, yung mga about breakers, kung anong mga gamit namin for low voltage switchgears at saka sa medium voltage, yung mga breakers na malalaki, hindi yung kagaya na sa bahay. Ito yung mga new products namin sa market ngayon, kaya nagtitraining ako dito sa North Carolina. Nung nakita kong training North Carolina, naisip ko agad, meron talaga ako kaibigan dyan eh. Buti na lang nagbakasyon sa Canada si Luloy tawag namin, si Quezon. Yun tinanong ko siya kung saan ka. So nakita ko yung sa Facebook. FB mo, kaya nakapag-message ako sa kanya. And I'm really happy na nagkita kami. Ang tagal na. I-live ko muna sana ito, podcast ko. Kaso hindi ako makakonect ng internet. Delay ko na lang. I-post ko ito maybe next week kasi marami pa akong mga videos. Pero marami tayong matutunan kang Engineer Romel. Very humble. Ito galing sa barrio, nag-aral, nagsipag, naging engineer sa Pilipinas, naging empleyado sa Napocor. Alam mo naman sa Napocor, hindi ka pwede basta-basta makapasok kasi government at saka dapat mahusay ka. At saka makakwento kami paano ka naka-abroad sa Canada para mayroon din silang idea paano. That was 2000 I think. So meron kasing mga sa Napocor noon, they're pushing na sila, yung privatization. So naisip ko, sabi ko kung mag-privatization, tapos di ba kung may-ari, sabi niya, ang daming tao, ka-cut out kayo. Pero hindi ako worried about cut off kasi alam naman doon sa atin, pagka may edad ka, yun ang halos tinatanggal. So, ano pa ako noon, mga 1990 ako nag-graduate ng electrical engineering sa University of Mindanao. Nakapasok ka agad ako doon. Naswertehan ko lang kumbaga. Kasi magaling ka kasi. Hindi, siguro swertehan yan. At saka yung... Hindi, qualified ka talaga. Qualified ka. At saka yung porsigido mo. At saka kung destiny mo. Parang, siguro kasi may kasama akong nag-take na exam doon. 4 kami, magaling yun eh. Pero hindi sila nakuha. Nung pag-practical na, doon sila nawala. Pero sa theory, magaling sila. Kaso practical na kasi. Dapat magaling ka rin. Kasi kami parang one-on-one. Ito, test mo sa akin. Parang sila hindi nakuha nila. Assured yan lang siguro. Yun ang start ko. Then, noong 2000, yun nga, yung privatization, nandun na yun. Sabi ko, mag-apply na lang siguro ako. Kasi yung misis ko, yung kapatid niya nasa Toronto. So, sila nauna yung kapatid mo. Kasi yung sister. Mag-apply na lang tayo. Baka, kasi hindi natin alam kung natanggal ako. Wala akong business. So, sabi ko, mag-apply na lang tayo. So, nag-apply kami within, lang siguro 11 months. Na-approve ka agad yung visa namin. Anong visa nyo doon? Visiting or diretso na working? Immigrant visa. Wow, nice. Kasama yung, kasi pagka ikaw yung nag-apply, automatic yung mga kids at sa na madala mo siya. Wala pang mahirap, hindi pa masyado mahirap doon, wala nga akong interview eh. Kung may interview, bagsak ako. Si humble talaga. Magaling. Basta-basta ito. Nakapasok ako sa Canada. Canada. So,
early retirement ako ng 2000. Oh, naka-retire ka pala sa kasi naka Napol? 10 years din ako sa Oh, Napol. wow, nice. Sayang nga kung dumiretso ng konti kasi may natanggap silang milyones nung after ng retirement. After 10 years? Oo. Oh, wow. Kasi may pinafight sila about sa mga Benefits. labor dispute ng nanalo yung mga... Hindi na kayo nakasali sa... Hindi na kasi yung- earlier ako so yung kung siguro kung nag-retire ako ng mga 13 years, 13 years. after, siguro nakakuha. Kasi yung nakilala ko bago lang, kuha siya ng mga M din ang nakuha niya. Nakapagtayo siya ng bahay. Yun ang start ko na nakapunta. So, compare natin yung buhay mo sa Canada versus Pilipinas. Nagustuhan mo naman yung pag-migrate nyo sa Canada? So, sa mga nag-a-abroad, huwag niyo ilagay na pagdating dito is easy 1, 2, 3. No. Ano rin, focus lang kayo na mag-abroad ako, nandito na ako, pagsikapan ko. Kasi nangyari, kung dadalhin mo yung posisyon mo rito, ay wala, uwi ka. Mayroon akong kasama na kasi dinala niya yung posisyon. So, akin, nag-start din ako ng ano. From the bottom? From the bottom. Hawak ng walis. Yeah. I don't care. Pag hawak ko, sabi ko, matagal po kaya rito. Kasi sa simbahan yun eh. Yan na. Sabi ng pare na, binabayaran ako ng cash no. Sabi niya, pagka mag-work ka ng labor job, bigyan kita ng $15 ata. Per hour? $13 per hour. Oh, Sabi niya. Pero kung mag-trades ka, anything na trades ang gawin mo, bigyan kita ng $14 to $17. Cash yun. Oh, wow. Kaya nung una, sabi niya, wala akong mabigay sa iyo ng trade na panggawa. Gagawin mo. Kaso nag-ano na yun, wala na yung winter. Maraming, alam mo yung leaves, di ba? Oo, mag-fall. Sa park during, nila. during fall time. Yeah, Binigyan ako ng walis. Kaya kinuha yung walis. Sabi ko, pero humingin mo na ako sa labas. Baka may nakita. Sabi ko, it's okay, dollar to. Yun. Tapos, sa Toronto kasi ako nag-start, which is mali yung time. Kasi karamihan kasi mag-upload doon sa big city, Metropolis. Mahirap doon. Maraming tao. So, competition, marami. Merong job available na isa, siguro mag-apply niya yan 50 or hundreds or more. Kaya, mahirap mag-compete, lalo na sa mga ibang lahi na nandito na may position na yung mga ano yan. Yun ang naranasan ko. Pero nung umalis ako sa, naka 8 years din ako sa Toronto. In 2008, nag-decide talaga ako mag-move sa Alberta. So doon nag-start, na bumalik yung job ko as a field service para karang sanampok lang ako napabiyahe-biyahe sa all over Mindanao. So hapon Mindanao. Tapos ngayon dito rin sa Canada, entire Canada rin ang pina-travel ko. Mostly sa west side. So, mag-fast forward tayo kasi alam ko yung mga viewers natin hindi masyado gusto ng mataas. Yes. So, naging engineer ka sa Canada, kailangan mo pa mag-take ng exam or mag-aral ka ulit or mag-review o anong Canada doon? Qualification nila doon? Ang qualification ng company ko, not necessary na engineer ka. Or basta kasi nag-start ako sa GE, which is American company. Yeah. General Electric, diba? Yeah. Nung tinanong ko manager ko, do I need a license? And they said, no. We look at your resume and you get it based on your experience. Kasi sa trabaho namin, kailangan mo ng experience. Kasi kung hindi, mahirap makipag-deal sa mga high voltage na mga trabaho. Kaya ang ginawa ko na lang, nag-challenge ako ng engineering technologies. Kung baga kung may license na, akin lang yun. Kung baga siyempre kung may mangyari sa field and then they have to dig your education.
Sabi ko, wala akong mapakita na ano ako dito sa Canada. Kaya, challenge ko yung CET nila, which is Certified Engineering Technologies. Tinake ko yun, pumasa ako ng exam nila. Kaso kala ko, bibigyan na nila ako ng certification. Hindi pa rin, ni-required nila ako ng technical report. Kasi sabi nila, your education is here from the Philippines. Oh, yeah. Hindi ka dito nag-school. Kasi iba yun sa Canada kasi is British standard. Ang tayo sa Pilipinas is American standard. Kaya nakapagtrabaho rin ako dito. Dahil nakita nila. At saka diretso yung trabaho dito. Nagtrabaho ko ng at least mga 6 months here. Sa US? 6 to 8 months, yeah, sa US. Pero kailangan ka ng working visa na, US working visa or in-apply ng company ko. So ang company Kailan, naman apply yun ang struggling time ko. Kasi first time sa North America, dito ko na sa state talaga na culture siya. Kasi hindi ako makakita ng magandang trabaho sa Canada. Dito ako tinawag. So, pero pag uwi ko, doon nag-change lahat. Kasi yung resume ko nag-iba na. I went back to my field. So, working ka sa US, pero resident ka sa Canada. Pero muntik na akong mapauwi sa Canada. Why do, sabi ng immigration, bakit nag-work ka sa US na we hire you as an immigrant? Yeah, So, resident ka sa Canada. It's our responsibility, sabi sa akin. Now, we send you back to your original country and then you have to decide. Wow. Sabi ko, no, I never applied in the States. I love Canada. Kaya give me a chance. Kaya nakipag-argue din ako doon sa immigration. Oh, so tinawag ka talaga ng immigration? 1 hour ako doon yun. Oh, wow. Kala ko pauwi na ako sa Pilipinas. 1 hour ako interrogate na talagang intense. It's because of your job or bakit may nagsumbong or ano? No, kasi umuwi ako nung time na yun dahil birthday ng anak ko. So galing ka US, pauwi ka ng Canada? Walang nakapag-advise na huwag kang mag-aeroplano. Kasi dadaan ka ng immigration. Oh, wow. Kaya nung nasatisfied ko yung immigration officer, sabi niya, okay, we give you a chance, go back to the States and then quit and go back here. I give you 1 month, sabi sa akin. Pero may nagpagsabi sa akin na immigration officer, huwag kang mag-aeroplano. Magsakay ka ng bus sa border. So ang ginawa ko, instead ng 1 month, ginawa ko 3 months. So overtime din. So binabalik ka sa US? Bumalik talaga. So hindi ka na pinapasok sa Canada, ha? Hindi, pero yan nung nasa border na, walang tinanong lang, bakit ka umalis, ganito, tapos na. Hindi, yung galing ka sa US, tapos pag tinawag ka sa immigration office. Immigration ng immigration ng Canada. So hindi ka pinapasok noon? Yung time? Pinapasok ako. Pero warningan ako. Warning. Kaya sabi niya sa akin, we give you a chance. Okay. You have to go back to United States. And then quit your job. Quit. Okay, to give you a chance to quit kasi quit your sabi job. nila, sila daw ang responsibility. It's our responsibility to send you back to your original country. Kasi kami kumuha sa'yo. Then you have to decide. Okay. Sabi ko, no. Sige. Sa post-forward, at saka pag natapos mong bumalik ka na ng Canada, hindi ka na bumalik quit ka ng... Tapos nag-change na yun. Kasi yung resume ko, I have experience na sa North America. Ang kaibigan kasi ng new ka dito sa North America, which is America or Canada, North America, ang experience mo is Pilipinas. Okay. So you don't have, ang unang tanong doon is, do you have a Canadian experience? Wow. Paano ka makipag-experience? Kakararating mo lang, di ba? Tapos, Ang dami kong interview doon hanggang sa last na interview talagang minsoto ko. Kasi, I don't have any experience in Canada. Give me a chance, hire me, then I have taken it. No, sorry. but you don't have to worry because your status is already immigrant, I'm right? immigrant. Yeah. I'm immigrant. It's no longer like student visa, Or, maybe contractor. or contractor or working visa, but you're an immigrant. I guess some issues of immigration, they want to intimidate you if you really Correct. like the place or country. That would nice experience of you, at least yung mga viewer natin na makita nila. Ganun talaga, hindi basta-basta nakipagtalo sa mga immigration. No, I think siguro yung hints na nakuha niya doon, sabi ko, I never applied in the United States as an immigrant or a green card or whatever. Because I love Canada. That's what I said. Okay, That's yeah, why I maybe apply lang in Canada.
And then, I don't have a chance na makakuha ng trabaho dito. Nakita ko yung US, and then they give me a work job. Sila nag-process lahat. So, nakapasok ko dito, H1B yun. I have like 3 years. 3 years na working visa. Kasama yung anak, pamilya ko, pero hindi sila pwede magtrabaho. Ako lang. Yeah, because working, H1B, yung tawag, principal lang ang makapagtrabaho. Yes. So ngayon, nandun ka na sa Canada, at saka hanggang ngayon yung base mo talaga sa Canada na. Nag-training ka lang dito sa US. Nag-training lang ako sa US ngayon. Or international. Saan pa mga international na mga training mo? Or sa US lang? Or meron kang Europe? May upcoming ako ngayong November sa Ratingen. Germany? In Germany. Yeah, Germany, I guess. Last week of November. Hindi pa nga po pinila ng ticket kasi kausapin ko yung boss ko kung pwede ba na, kasi I have to, kung nandun na ako at gusto ko sanang mag-stay ng another week, maybe punta ng Greece, Santorini kasi yun ang paborito kong puntahan. Then, siguro hindi ko pwedeng mabago yung ticket ko. Okay. Ako nang bahala din pagdating. So, balik pa rin ako sa Ratingen din pabalik. Yun ang kausapin. Speaking to Santorini, I have a good news for you. Ngayong October 3 to October 14, punta kami. Sayang. Sa Greece kami, Santorini at saka Mykonos. Mykonos saka, siguro, sige lang, yung mga kuha natin, viewers natin, i-post ko rin yun pag magkapunta. Pero alam mo yun, si Romel din gusto na Greece. Yeah, very very nice daw ang saka yung Germany. Sige, sabihin mo sa akin kasi October ka, sunod mga November ang sige. So ngayon, sa GE ka pa rin na company, ano? Actually, yung GE, still my heart belong to GE. So pero ang ginawa ng GE noong 2019 ata, 19, binenta nila sa market yung department namin, which is the GE Energy. So worldwide yun, binenta nila sa market. So ang nanalo is ABB. So technically now, I'm ABB. So I'm just changing my logo from GE to ABB. Kaya lang, ang GE is American company, and then ABB is Switzerland. Switzerland na siya. Pero base pa rin sa Canada. Base pa rin ako sa Canada. Sa Canada. Saka, worldwide yan, kasi saan? Makikita ka na ABB. Pero at least the same company pero napinta lang siya. So Yes. ABB. Anong meaning yun ang ABB? ABB is Asia Brown Boveri. So during World War, nandyan na yan sila. Okay. Silang tagagawa. Malaking company pa rin. Parang GE rin. Okay. So yan ang dalawang malaki, ABB Tsaka GE. Okay. At saan ka na ngayon naka-base, Romel? After 2020, 2008. So, dumating ako sa Canada 2001 up to 2008 sa Toronto ako. And then ngayon lumipat na ako after 2008, nasa Edmonton, Alberta. Mga ilang hours ba yan by plane galing Toronto? Para yung iba kasi hindi basta sabihin nila Canada, Toronto lang kasi yung alam nila, or Vancouver or Quebec kasi yun ang pinaka-populated. Yun ang populated. Quebec. Nakapunta din ako sa Quebec at saka sa Toronto. At saka sa saan ba yun? Sa Victoria. Galing ako doon last week. Yeah. Saka yun ang mga populated cities ng Canada. So Edmonton din, very nice, I guess. I heard very some. nice. So, advice ko sa mga young people na gustong pumunta ng Canada, huwag kayo pumunta doon sa big city. Very expensive and mahirap doon. Mga competition para either pumunta kayo doon sa Alberta. So, not only Edmonton, but as long as Alberta. Kaya lang ang big city doon, then sa Alberta is yung Calgary at saka Edmonton. Pero yung capital ng Alberta is Edmonton. Okay. So kaya lang medyo mas malaki ang Calgary kaysa Edmonton. Kasi malapit sila sa Banff. Kasi para sa ating mga viewers, for the sake of our viewers, yung Canada kasi at saka US, iba yung nila, sitwasyon kasi. Dito sa US, state yung tawag namin
sa ibang state. So we have 50 states. Sa Canada kasi province tawag ninyo. Ano? Ilang province ba yung kwan? Canada. Kung maalala ko sa exam sige, ng ano. So, merong Ontario, which is, ang Ontario, ang capital niyan is Ottawa. Kaya lang, ang pinakamalaki is Toronto. Yeah. Right? So, merong Quebec, kaya in Quebec, Montreal, banda, merong Manitoba yung mga Winnipeg. So, merong yun, Alberta, yung sa amin, ang capital naman is Edmonton. Edmonton. And so British Columbia, which is the Victoria yung yung capital. Kaya lang ang big city talaga is Vancouver. Yeah. So meron pa dito sa sa east side, sa Halifax, which is Nova Scotia. Malaki din yun. Then Prince Edward Island. Sabi ba? Na ang Prince Edward hindi pa napunta, pero Halifax napuntahan ko na halos sa Canada except Yukon. So meron sana ako papunta doon na job, kaya lang cancel. So hindi ko talaga na-entirely libot pa naman. Mostly na-libot. At saka para sa ating mga subscribers at saka viewers, ito si Romel, kung mayroon kayong mga tanong or i-message nyo ako or mayroon kayong mga tanong paano mag-apply sa Canada, ito experience ito kasi matagal na sa Canada at saka may experience pa rin pag paano nagtrabaho sa US at saka ito pabalik-balik na rin ito sa Pilipinas. Alam ko mayroong mga gusto mag-abroad kaso hindi nila alam at saka huwag kayong mag-apply ng di basta-basta kasi maubos yung pera nyo, hindi kayo maka-abroad. So, apply lang kayo yung walang bayad, trusted na mga advisors, para hindi sayang yung pera kasi alam nyo naman yung iba na mga company na sa OFW, pirahan kayo, maubos yung pera nyo, hindi pa rin kayo naka-abroad. Kasi ito si Romel, yung kambing niya, hindi niya nabinta hanggang ngayon, nandoon pa siguro, no? Kasi walang pera itong linabas. Wala akong nilabas dito. Kaya para mag-apply dito. Yung kambing ko rin, nandoon pa rin. Hindi namin nabinta yung mga buwan namin. Naka-abroad kami kasi yung employer talagang nagastos para sa amin. Means naka 26 minutes na tayo, Romel. So, tagal-tagal na rin. Hopefully, I have to spend more time with him because marami pa kaming more than 30 years na kami hindi nakita. Kaso, ito lang, at saka nagpasalamat ako sa iyo kasi binibigyan mo ako na mag-content ko to. Ito talaga yung desire ko na mag-content ng mga interviews. Mayroon ako mga interviews previously. Pero, ngayon, gusto ko kasi ito, kababata ko, trusted ito. At saka, hindi naman rags to riches kasi may pera ito kasi yung daddy niya, BIR din, sa BIR din nagsatrabaho. May pera ito, pero kaso lang, yun lang BIR na isa lang bahay. Pero hindi pa uso yung yung mga ngayon na mga BIR na mga sige, pabayaan na natin yun. Iba na ang topic yun. Politics na yun. Kaso, very humble, tapos nagsipag. Hindi masyado mga middle class sila, pero very humble. Hanggang ngayon, ito, high-end na to, pero nagkuhan pa rin sa akin. Accommodate pa rin sa akin. Sa pinagbigyan ako nito, ito, per hour ito, mga $300 per hour. So, naka 30 minutes ako. Walang bayad ito, libre ito para sa akin. Kaya pinagbigyan ako na mga content ko siya. At saka, kuha na lang natin. So, ngayon, yung kuhan mo, yung mga plano mo sa buhay, saan ka ba mag-retire or mag-stay ka ba sa Canada or anong plano? Actually, mahirap kasing magsabi niyan sa ngayon. Pero the plan is, siguro kung if I can still travel pa gano'n. So, punta doon, Pilipinas. Just nakabili ako ng konting sa tabing dagat. Oh, wow. Yan siguro ang ko, focus ko this year. Doon. Tapos pag matapos. Saan ba yun? Sa Samal or somewhere? Sa side ng, meron na ako sa Samal, kaya lang hindi sa beachfront. Kaya lang, ang yung sa misis ko na side, sa island ng Siquijor. Sa Siquijor, wow, nice. That is,
I like it kasi puro, ano yun? Nakapunta na ka doon? Palibot doon, puro So, baka doon natin tapusin ito ang interview natin na invite ka rin.